Hello po, good morning po para sa inyong lahat at welcome sa ating daily meditation tuwing araw-araw ngayong 21 days fast of Daniel. Alam ko po na natutulungan kayo nitong programs namin para mas lumago kayo. Natutulungan kayo nitong mga program at daily meditation natin para mas makapag-focus sa banal na espiritu. Maganda po na kayo na merong booklets, meron dapat kayong mga sinusulatang komento ninyo, mga comments ninyo patungkol sa nami-meditate ninyo. Alam nyo naman na everyday, even though nagme-meditate tayo, pwede kang kausapin ng Diyos, personally speaking. Ibig sabihin, pwede kanyang kausapin ng maigi. Pwede kanyang kausapin ng sarilihan. Naunawaan niyo po yung sinasabi ko, di ba? So, in the same way na kinakausap ako ng Diyos through yung daily meditation and then I shared para sa inyo. Ganun rin po yung ginagawa ng Diyos para sa inyo. So, hindi lang kayo dapat nakatali sa meditation na ginagawa ng pastor. Dapat mag-meditate rin kayo sa sarili ninyo. For example, yesterday, di ba, pinag-usapan natin yung day 3. Ngayon is day 4 ng ating fast of Daniel. Kayong tumanggap ng booklets, makikita nyo po na tinuruan dito kayo ni Bishop Macedo kung paano yung fast of Daniel, kung bakit ka dapat sumali sa fast of Daniel, tapos yung pagkokomento mo sa mga message na natututunan natin. Pero ngayon, pag-usapan natin yung verse of the day natin. Babasahin muna natin sa English, base sa booklet na meron kayo. And then, right after nating mabasa, pag-usapan natin yung meditation na pag-uusapan natin. So, pakita natin yung verse of the day. Nakasulat siya sa libro ng Isaiah. Sa chapter 30, mula verse 1 to verse 3. Sabi dyan, no, ho! Pag sinabing ho, ibig sabihin dyan is isang babala, isang alerto. Mamaya mas babasahin pa natin, okay? Ho to the rebellious children, says the Lord, who take counsel, but not of me, and who devise plans, but not of my spirit, that they may add sin to sin, who walk to go down to Egypt, and had not asked my advice. Next verse, to strengthen themselves in the strength of Pharaoh and to trust in the shadow of Egypt. Therefore, the strength of Pharaoh shall be your shame, and trust in the shadow of Egypt shall be your humiliation. So, makikita po natin itong context na ito na napaka-interesting. Pero siguro habang binabasa ninyo yung verse of the day natin, nahihirapan kayong makuha yung pinaka-espiritu. That's why para mas maunawaan ninyo kung ano yung sinasabi sa verse na yan, let's say sa Tagalog, para mas maunawaan ninyo, mas, sabi natin, makuha ninyo yung espiritu ng sinasabi namin. Tingnan nyo po yung nakasulat clearly sa Isaiah sa chapter 30 sa verse 1. Sabi niya, no, sinabi ng Panginoon, nakakaawa ang aking mga anak na suwail. Tingnan niyo po, kaawa-awa daw yung taong suwail. Pag sinabing suwail, sila yung tao na bukod, sabi sa English, rebelde. Pero dito sinabi suwail. Alam natin na yung meaning ng word na suwail is yung mga taong alam yung utos, pero hindi naman ginagawa. Mga taong disobedient, mga suwail, di ba? Usually, ginagamit natin yung word na suwail, usually sa mga anak, kapag yung mga anak na even though mahal na mahal mo yung anak mo, pero ayaw sumunod. Ang tawag sa kanila is mga suwail. Tingnan natin kung bakit sila suwail. Gumagawa sila ng mga plano, tingnan ninyo, na hindi naaayon sa kalooban ko. So, again, sa will ng Panginoong Diyos. Alam nyo na, this 21 days na nasa faith
ng campaign of Israel. Ang pinaka number one objective natin is to obey yung will ng Panginoong Diyos. Yan yung number one objective natin. Yan yung numero unong target natin na magawa. Sundin kung ano yung kalooban ng Diyos. Yan yung number one. Pero sabi dito na yung taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang tawag sa kanila ay suwail. Natin nyo po, suwail na anak. So, imagine niyo po yun. Kung merong mas, alam natin na itong word na suwail is napaka-powerful na salita. Pero still sinabi, suwail ka. Kapag ikaw yung tao na instead na sumunod sa kalooban ng Diyos, pero sarili mong gusto yung ginagawa mo, suwail ka. Then let's continue reading kung ano pang sinasabi. Nakikipagkasundo sila na hindi ko pinapayagan. Kaya, ano nangyari? Lalo lang nadadagdagan ang kanilang mga kasalanan. So, even yung kasalanan ay nadadagdagan kapag tayo ay imagine niyo po yun, ngayong araw na to, ngayon ay Sunday. At ngayon, meron tayong Lord Supper. At sa Lord's Supper natin, gagawa tayo ng kasunduan sa Diyos. Mostly yung iba sa inyo, papunta na sa church. Mostly, papunta na sa church. So ngayong papunta na kayo sa church, kasi in few hours, magi-start na yung service natin dito sa Cubao ng 10 a.m. At majority ng church natin dito sa Philippines, alas 10 ng umaga, siguro nanonood kayo sa akin at bumabiyahe pa kayo. Bumabiyahe kayo. Ngayong araw, meron tayong Lord's Supper ng tipan, kasunduan sa Diyos. But may mga taong suwail na imbis sila ay gumawa ng kasunduan sa Diyos. Kanino sila gumawa ng kasunduan? Sa Diablo, sa kalaban ng Diyos. Mga suwail. Bakit? Kasi sinusunod yung kalooban imbis na yung kalooban ng Diyos. At hindi pa huli yan kasi unang verse pa lang yung binasa natin. Then sa next verse, even powerful pa. Basahin natin dyan. Sabi dito, pumunta sila sa Egypt para humingi ng proteksyon sa hari na hindi man lang sumasangguni sa akin. Pero mabibigo lamang sila sa hinihingi nilang proteksyon sa Paraon. So makikita nyo po dito sa verse na binasa natin na yung mga tao na mas inuuna pa na sundin yung kalooban. That's why, kung kayo ay nanonood sa akin right now at sabihin natin, hindi pa kayo papunta sa church, anong ginagawa po ninyo? Sunday na Sunday, and then mas uunahin mo yung sarili mong kagustuhan instead na kagustuhan ng Diyos. So, hindi pastor, nasa puso ko naman si Lord. Pero yung church, imagine mo si Jesus. Si Jesus na anak ng Diyos, pumupunta sa templo. Do you consider yung sarili mong anak rin ng Diyos? Pumunta ka sa templo. Meron pang oras. Huwag mong sundin yung sarili mong kalooban na tinatamad ka. Huwag mong sundin yung kalooban mo na, hindi pastor, masama pakiramdam ko, kaya nga pumunta ka sa church. Hindi ka ba naniniwala sa strong prayer natin na ginagawa para gumaling ka? Magdala ka ng tubig, gamitin mo yung pananampalataya mo. Obey yung will ng Panginoon. Yung iba sa inyo, ngayong araw, you are going to present yung sacrifice. Alam niyo naman na any day sa month ng July, pwede ninyong dalhin yung sacrifice ninyo. Hindi lang ngayong araw, kundi anytime, any service, pwede kayong dumaan sa altar, pero kailangan mong tandaan, sumusunod ka ba sa kalooban ng Diyos? Kaya nga mayroon tayong 21 days fast of Daniel. Every day meron tayong daily meditation para sa inyo. Para po mas maunawaan ninyo, mas maging clear para sa inyo kung ano yung sinasabi ng Diyos para sa inyo. Maging sensitive po kayo sa kalooban ng Diyos. Huwag puro gusto ninyo yung nasusunod. But ang main priority natin ay sundin yung kalooban ng Diyos. Okay? Mga kaibigan, yun lang po yung daily meditation natin for today. At sana, hindi ko na hinabaan kasi mostly iba sa inyo papunta sa church. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Mag-ingat kayo. Bukas, meron ulit daily meditation para sa day 5 ng ating fast of Daniel. Pagpalain po kayo ng Diyos.
Ang Univer Video ay isang digital platform na naglalaman ng mga Christian contents. Ito ay para sa iyo, ganun din para sa iyong pamilya. Madali lang mag-subscribe sa Univer Video. Pag magre-register kayo, yan ay nakasulat sa Portuguese. Kaya nga tuturuan ko kayo kung paano mag-subscribe step by step. I-click lamang ang sign up. I-click ang Kadastra Akonta. Pagka-click mo, fill upan mo lang ang kinakailangan. Tulad ng iyong email, yung senya, ibig sabihin ay password, kumpirma as senya, ibig sabihin ay kino-confirm mo yung password mo. Pagkatapos ay click ang prosimo. Papasok ka dito, ang ilalagay mo sa primero nome ay ang una mong pangalan, sobrenome ang iyong apelyido, at i-click ang enviar. Pagka-click mo ng enviar, i-click mo ang nakasulat dyan na entrar. Pagpasok mo niyaan, magpapadala sila ng email at i-click ang confirmar minya konta. Pagkatapos, ilagin mo yan gamit yung usuario, yung email mo, senya, yung password mo. Pagkatapos, i-click ang entrar. At pagpasok mo naman dyan, papapiliin ka ng monthly or annual na subscription. Pwede mong i-click ang mensal kung gusto mo ng monthly. Pwede mo na i-click ang annual kung gusto mo ng taon-taon. I-click ang prosimo. At pagka-click mo ng prosimo, pwede mong fill upan yung lahat ng information kung meron kang card or GCash. Pwede kang mag-order ng card at ilagay lang ang lahat ng information at i-click ang subscribe. Pagkatapos, ikaw ay pwede nang gumamit ng platform ng Univer Video. Congratulations, ikaw ay pwede nang gumamit ng napakaraming Christian contents. Kung meron kayong tanong, lumapit lang kayo sa isang assistant o pastor o kontakin kami at sasabihin namin ang bawat step para makasubscribe ka sa Univer Video. Pagpalain kayo ng Diyos.